Magandang araw sa inyong lahat at welcome po sa aking channel. Isa na naman pong bagong reaction video ating pong gagawin ngayong araw na to. Mula po ito kay Melvs Castle. Ang title po nito, China Warship at China Coast Guard kusang lumayas. Pinaatras ng kusa ng Chinese Ministry. Takbuhan eh. Kung hindi ka pa po nakasubscribe sa aking channel, please subscribe para ma-update ka kapag po naglalabas po tayo ng itong reaction video. Like this video kung magugustuhan mo ang ating reaction video. Comment down below kung ano magiging reaction mo kapag napanood mo ang video na to. And syempre, don't forget to subscribe sa channel ni Melvs Castle. Nasa description po ang link ng kanyang video. Let's do this! Gaya ng paulit-ulit na nangyayari pag nandyan ang tropa ng Armed Forces, wala ni isang China Coast Guard sa West Philippine Sea. Sabi na eh. Nilibot na ang buong West Philippine Sea mula Palawan hanggang Scarborough Shoal sa Zambales. Ba't walang nantataboy ng mga Chinese? Ba't tila ubos ang China sa ating teritoryo? Yan ang totoong nangyayari pag andyan ang kaalyado nating mga bansa. Sabay-sabay kasing nagpatrolya ang Pilipinas, Amerika, Australia at Canada. Tingin ni AFP spokesperson Francel Padilla, mukhang pinaatras ng Chinese Foreign Ministry ang kanilang hanay. Ayan tayo eh. Ganyan po kasi talaga ang China, no? Kapag po may kasama tayong malalakas na bansa na maglayag dyan sa West Philippine Sea ay talaga pong umuurong po talaga sila. Hindi po sila nagpapakita dyan. Alam po natin talaga na talaga pong umiiwas sila at takot sila. Lalong-lalo na po sa US. Ayaw po nila na magkaroon po ng escalation dyan sa West Philippine Sea. So, ang ating pong conclusion po talaga dito, sana po talaga ay pumayag na po ang ating gobyerno na samahan po talaga tayo ng US na magro-remission sa West Philippine Sea. Kasi ito na nga po, kitang-kita na po natin tuwing talagang maggagawa tayo ng activity dyan sa West Philippine Sea at may kasama po tayong malalakas na bansa ay hindi po talaga gumagawa ng kahit anumang karahasan o pangharas ang China sa atin dyan sa Ayungin Shoal. Hindi ka pa ba nakasubscribe sa aking channel? Dapat mag-subscribe ka na kasi road to 100k subscribers na ang ating channel. At kapag na-reach natin ang 100k subscribers, magkakaroon tayo ng cellphone giveaway. Kaya stay active, like our video, syempre share this video and always subscribe. Mag-iingat po kayo lahat. Maraming salamat. Back to the video. Kaya ito na po talaga, no? Please, please, please. Sana po talaga ay magpasama na po tayo sa US sa remission natin. Kasi ganito po talaga yung nangyayari. Padilla, mukhang pinaatras ng Chinese Foreign Ministry ang kanilang hanay. Kahit ang tatlong warship nga na nakita noong una, naglaho rin na parang bula. Malinaw na nangangahulugang umatras talaga ang lahat ng Chinese. Bago kasi maglayag o magpatrolya ang apat na bansa sa West Philippine Sea, nagtala ang Philippine Navy ng mahigit 100 barko ng China. 30 July to 05 August 2024, the total Chinese vessels in the area are 122, broken down to 12 CCGB, 3 PLA Navy, and 106 Chinese maritime militia vessels. Ito po talaga yan, no? Ito po talaga yan. Ang masasabi ko po talaga dito ay kapag tayo lang po talaga, sabi nga po nila, no, kapag wala ang pusa, maglalayag o magliliwaliw ang daga, no? Ganun po 'yun eh. Kasi po talaga dito po, no, napansin ko talaga na kapag tayo lang ang nag-remission diyan sa West Philippine Sea, grabe, ang dami talaga ng mga barko ng CCG. Pati yung monster ship, ang angas-angas, 'di ba? Nakaabang talaga diyan sa malapit sa teritoryo natin. At tayo po talaga ang pinapalayas sa ating teritoryo ng mga CCG na yan. Isipin nyo yun. Ganon sila kabuli, no? Talagang bully talaga ang China. Isipin yun. Pero pag may kasama tayong ibang bansa, ay nagpupulasan po talaga sila. Yun lang po talaga ang talagang ginagawa po talaga. Sana po makita po talaga ng ating gobyerno to. Kasi po tayong ordinary mamamayan, di ba? Noobserbahan talaga natin yan. Na talagang pag may kasama tayo, wala sila dyan. Nagpupulasan sila. Pero pag tayo lang dumog, sipin nyo, di ba? Nung nakaraang reaction video lang natin, nakaabang po, naka-station po talaga yung maraming barko talaga ng China dyan sa Ayungin Shoal at pinapalayas tayo sa ating sariling teritoryo. Hindi tayo makapaglayag ng malaya. At meron na nga kasi sila naka-station talaga na artificial island
Kaya madali silang mag-deploy at madali rin silang mag-atras o umalis ng kanilang mga barko talaga niya kasi nga meron na silang artificial island na military base. Ganun po yun. Kaya yun po talaga ang pinakamagandang gawin po talaga natin dito na magpasama na po talaga tayo sa US. So, remission natin dyan sa West Philippine Sea. Tapos na ang maritime cooperative activity at pauwi na ngayong araw ang mga tropa. Ni isa wala talagang naitalang problema. Sobrang smooth raw ng transition. Yes. Payo tuloy ni maritime expert at war analyst Professor Batong Bakal, nagpapanik ang China pag andyan ang kakampi Tama. nating bansa. Sana raw ay linggo-linggong gawin na to. Well, actually, dapat maganda nga araw-araw yan, no? Kung talagang kasi po meron na nga tayong EDCA sites eh. At talagang syempre may mga naka-station na rin na mga taga-ibang bansa sa atin, lalo yung US. Ganun po yun. Dapat po talaga ay mag-station na po talaga tayo, no? Diyan sa West Philippine Sea ng mga PCG at Navy natin. Kasi po doon po tayo nadadali. Yung visibility po talaga natin ay wala. Hindi po tayo nagbabantay talaga ng matindi dyan sa West Philippine Sea sa ating EEZ. Mas binabantayan pa nga ng mga CCG talaga ang teritoryo natin eh. Real talk po yan. Kasi tuwing magro-remission tayo talaga, alam na alam po talaga ng China kung kailan at kung anong oras tayo nandiyan. Kaya po, grabe ang daming talaga nilang naka-station dyan ng mga barko nila sa ating teritoryo. Kaya dapat po talaga magkaroon po talaga tayo ng visibility ng ating mga PCG at Navy dyan. At syempre po, yun nga po, no, pag magkakaroon ng activity talaga tayo dyan, na pag-remission at mag-resupply mission tayo sa BRP Sierra Madre, kailangan po talaga may kasama tayong taga-ibang bansa, lalong-lalo na po yung US. Kasi po yung US po talaga, sila po ay nagkukusa po talaga sila eh, na sinasabi nila na samahan na po tayo. Sana po talaga pagbigyan na po ng gobyerno natin para po hindi na po talaga makaporma yung China. Para matakot ang mga Chinese, lumayas na sa ating exclusive economic zone. ng NTFWPS, which indicates na baka kakaiba din yung assessment nila doon sa nag-worry sila kung kita nilang ganun karaming barko dun sa lugar. No? So much so na kailangan nilang ilabas agad. Kailangan i-expose mo sila. Tama. So, in a way, doing this, reporting it publicly and directly, is a way to counteract na itong maritime militia. Para, kumbaga, on guard na rin ang lahat, nakatingin na rin ang lahat dun sa mga barko na ito. Kaya kung ano man yung binabalak nila before, medyo ma-hinder din at maaring mapigilan. Ito po yung sa akin, no? Sana po pagbitingan po mabuti ng gabinete yan, no? Yung diskarte dyan sa West Philippine Sea. Well, I'm sure siguro naman talagang may observer po ang ating gobyerno, no? Talagang napag-uusapan na rin siguro yan. Siyempre po, alam naman ng lahat na makisig po talaga ang ating Pangulong Bongbong Marcos dyan, no? Malamang yan, gagawa na rin po talaga ng paraan yan. Pero dapat po talaga simulan na talaga. Talagang mag-station na dyan ng mga barko po natin, yung talaga pong hindi po talaga bibitaw, no, na obserbahan ang nangyayari sa EEZ natin para makita rin talaga ng China na eager tayo na ipaglaban ng ating soberanya. At syempre po yun na nga po, no, tuwing magkakaroon tayo ng activity, magpasama na talaga tayo sa US dahil po sila po talaga ay kusang loob na nagsasabi, no, na sasamahan talaga tayo. Kasi ito na po yung pagkakataon eh. Lahat kumbaga isinusubo na po sa ating bansa, no? Lahat po talaga suporta, buhos na po. Sana po samantalahin na po natin to kasi po wala po talaga pag tayo lang talaga dyan sa West Philippine Sea, bubulihin at bubulihin po talaga tayo ng China. Mga barko na ito. Kaya kung ano man yung binabalak nila before, medyo ma-hinder din at maaring mapigilan. Mayayabang lang ang China pag tayo lang ang Tama. katapat. Kaya kasi na tayong bulihin eh. Correct. Dito mukhang wala raw balak manggulo o lumapit man lang ang mga Chinese. Dahil pag sinubukan raw tayong harangin ito, aba, yari daw sila. Kitang-kita naman na di ba? Kahit po hindi pa 4, 3 o 5 yung kasama natin na mga taga-ibang bansa, kahit isa lang, yung US nga lang dati, di ba, yung kasama natin nung unang-una yun eh, na nag-drill tayo dyan, no? Wala talaga. Nagpulasan talaga yung mga Chinese Coast Guard. Pati yung monster ship na yan, wala yan, malayo yan, o talagang hindi talaga nakita natin, no?
tinapatan talaga tayo, nag-drill din daw sila, no? Nagkaroon din daw sila ng military exercise. Ganun po talaga yung galawan ng China. Kumaga ayaw padadaig talaga. Syempre, para may pagmamalaki sila doon sa kanilang mga mamamayan na binubulag po talaga nila, no? Kumaga, inaano nila yung mga mamamayan nila, kumaga, hindi tama yung nire-report nila sa mga mamamayan nila. Lagi nila sinasabi, tayo yung nagsisimula ng gulo, tayo nagpo-provoke, sila daw yung nasa tama. Puro ganun po, no? Puro fake news po yung pinapakain nila sa kanilang mga mamamayan. Kumbaga, wala po talaga, nabablind na po talaga yung mga mamamayan nila sa gobyerno nila. Ganun po kasi galawan talaga ng mga ng mga Chinese government nila. Kaya ito po talaga ay kitang-kita na po talaga natin na kapag talaga may kasama tayo sa West Philippine Sea, wala po talaga sila, hindi po talaga sila nanghaharas. Ayaw nila dahil takot talaga sila. Real talk po yan, no? Dahil pag sinubukan raw tayong harangin ito, aba, yari daw sila. Yes. Armado pa naman ng mga missile ang kasama nating mga warships. Tama. So I don't think naman manggugulo ang Chinese Coast Guard this time You kasi have all those countries. you have all these countries together, di ba? So, yari sila dyan. Mga Correct. big brother tayo. Pero I don't think naman both, on both sides would want a war. Gusto Ah, rin no, as much I as mean- possible. Natutuwa po talaga tayo at natatawa tayo, no, kapag po nangyayari yung ganyan dahil po talagang wala po talaga sila dyan, no, kapag may kasama tayo. Pero, hindi po tayo natutuwa at naiinis talaga tayo kapag tayo lang ang naglayag dyan sa West Philippine Sea. Kasi po talaga, hindi po talaga tayo tinitigilan ng China. So, ito po talaga yung pinakamatinding dapat talaga natin gawin dyan, na talaga pong magpasama na talaga tayo. Uulit-ulitin ko po talaga yan, no? Sana po talaga makita po natin sa mga susunod na RORI mission natin na may kasama na po talaga tayo, lalong-lalo na po yung US. Hindi po talaga mangyayari ang pangaharap ng China kapag may kasama po talaga tayo. Dahil real talk po talaga, kapag tayo lang ay talaga pong hindi natin kakayanin ng China. Ang dami po talaga eh. Makikita nyo talaga, di ba? Nagkalat po dyan sa ating teritoryo ang mga barko ng China. Unang-una, napakalapit na po ng artificial island military base nila. Kaya madali po talaga silang mag-deploy. Pero pag may kasama talaga tayo ay talaga nagdadalawang isip, tatlong isip pa sila na mangharas sa West Philippine Sea. Yun lang po talaga pinakamagandang idea. Kumaga last resort po natin yun para po matagumpay po tayo na makapaglayag dyan sa West Philippine Sea nang walang kahit anumang sigalot. At ito na rin po ang paraan, no, kapag po talagang kasama natin yung US, sa tingin ko, pwede na po tayo magdala nun talaga ng mga ng mga construction material para makumpuni ang BRP Sierra Madre. Kasi po, yun po lagi pong sinasabi, no, dapat po talaga makumpuni na po natin ang BRP Sierra Madre. Kasi po nabubulok na po talaga yon. Kapag po nawala ang BRP Sierra Madre o lumubog yan, nako, magtaka na lang kayo o talaga pong maiisip nyo na lang po talaga na baka mag-artificial island na rin po yung lugar po ng BRP Sierra Madre at masakop na rin po yun ng China. Alam mo, ang Peaceful labanan resolution. ngayon is economy, di ba? Yes, And oo. anyone who starts a war must have a big war chest to support yung ginagastos mo. Look at Tama. Russia. Russia initially thought against Ukraine na the war would be swift and over with easily. Ngayon, di ba, yung gold reserve daw ng Russia tsaka oil reserve nagdi-deplete na. Yun po yung talaga yun. Noon ko pa sinasabi rin po yan sa mga reaction video ko, no? Mahirap po talaga na magdeklara ng gera. Babagsak po ang ekonomiya at magpipris po lahat ng bank accounts po ng bansang magdedeklara ng gera. Yun po yung sinasabi ko noon pa. I-check nyo yung mga reaction video ko, sinabi ko na yan. Bagsak po ang ekonomiya ng China. Pag sila po talaga ay nagdeklara ng gera, lalo pong maghihirap ang China. Kasi po kawawa po talaga yung mga ordinaryong mamamayan po talaga nila. Yun po ang pinaka-apektado po talaga dito. Kaya isipin nyo na lang, no, sa sobrang lakas din po talaga. Pangalawa po halos ang China, correct me if I'm wrong, no, sa pinakamalakas, no. Kapag nagdeklara po ng gera ang China, isipin nyo yun, no, pangalawa sila sa pinakamalakas. Bakit hanggang ngayon, hindi nila mag-gera-gera yung Taiwan? Hindi nila mag-gera-gera. Kahit tayo, hindi nila tayo mag-gera-gera. Hindi sila makapagsimula ng gera agad-agad. Kasi nga po, nag-iisip din po yung China. Kasi po talaga, kapag nagdeklara sila ng gera, mapipris lahat ng account nila, babagsak ang ekonomiya nila. Isipin nyo yun, di ba? Tapos, wala na.
Saan sila kukuha ng suporta? Sa Russia? May gera rin ang Russia. North Korea? Hindi rin. May pinaghahanda ang laban ng North Korea sa South Korea, sa kapitbahay lang nilang bansa. 'Di ba? Kaya wala po talagang ibang pagkukunan ang China. Kaya napaka-imposible po talaga na magdeklara basta-basta ng gera ang China. Puro provocation lang po ang kayang gawin ng China o paninindak. Pero wala po talaga silang kapasidad sa ngayon kasi po bagsak po lalo ang ekonomiya nila. Pupulutin talaga sila sa kangkungan kapag nagsimula sila ng gera. Isipin nyo, walang ibang bansang susuporta sa kanila. Lahat ng mga businesses, lahat ng mga investor magpo-pull out sa kanilang bansa talaga kapag po nagdeklara sila ng gera. At unang-una, wala rin talaga silang kakampi. Lahat ng bansa sa Indo-Pacific ay hinaharas po nila. Kuyog, no? Kaya po pagkakaisahan talaga sila ng mga bansang yan, kapag nagdeklara sila ng gera, wala po talaga. Talong-talo po sila. Talo na sila sa physical, talo rin sila sa ekonomiya, bagsak po silang lahat. Ang kawawa po rito yung mga ordinary mamamayan nila na walang kamuwang-muwang. Real talk po yan. Initially thought against Ukraine na the war would be swift and over with easily. Ngayon, di ba, yung gold reserve daw ng Russia tsaka oil reserve nagdi-deplete na because hindi nila masustentuhan yung even through taxes. Tama. Dapat talaga kasama na ang Amerika sa lahat ng Yes. misyon ng AFP at PCG para pag binomba tayo ng water cannon, literal na bomba ipapakain ng US Navy sa mga Chinese. Well, ito ngayon sa akin, dapat nga nakikipagsabayan na tayo sa water cannon eh. Doon po yun kasi kahit anong gawin talaga natin, ay talaga pong hinaharas tayo ng China. Kahit man lang sa ganun, pumalag tayo. Tulad ng ibang bansa, yung Vietnam, yung South Korea, yung Japan, yung Singapore, talagang pumapalag po sila sa China. Yung water cannon din nila at talaga pong pinapalayas nila ang China sa kanilang soberanya. Ganun po, may nangyari po bang gera? Nanggera po ba yung China? Hindi. 'Di ba? Kaya ganun din po sana ang gawin natin kasi hindi po talaga sila gagawa ng kahit anong hakbang na magkagera kasi po mahirap po talaga pagdeklara ng gera kasi po bagsak po ang ekonomiya ng China. Real talk yan. Water cannon, literal na bomba ipapakain ng US Navy sa mga Chinese. Kayo, gusto nyo ba yun? I-komento sa baba ang inyong salobi. Napanood po natin ang napakagandang video ni Melvs Castle. Don't forget to subscribe sa kanyang channel and don't forget to subscribe sa aking channel para ma-update ka kapag po naglalabas tayo ito reaction video. Like this video kung nagustuhan nyo ating reaction video. Comment down below kung ano sa loobin nyo sa napanood yung video. Ingat po kayo lahat. God bless and peace out. Bye.